Ayun guys, so ngayon i-share ko lang yung ano talaga yung nangyari sa phone ko kaya na-disappoint ako sa service ni Huawei at saka sa mobile phone mismo. So to think na ito yung pinaka-premium phone nila na inilabas nitong nakaraang 2 months ago lang. Naka-Kunlun glass, maganda yung camera, sobrang reliable ng phone, water resistant, up to 1.5 meter depth. So, inisip ko kahit mabasa or kasi nagmamotor ako, so kahit na may posibilidad na maulanan, walang magiging problema. Around 9 p.m. noong August 19, 2023, tataka na ako na parang nililigaw ako ni Petal Maps. So, napansin ko na lang na yung mismong phone pala nawala na ng signal. Kaya pala naliligaw na si Petal Maps. So, pagdating ko sa bahay, napansin ko na lang na malabo na rin yung front camera niya. So, tinignan ko, may moist siya sa loob. So, syempre, naisip ko, dali na lang sa service center since may warranty naman, ipacheck ko kung ba't gano'n. Syempre, ginagamit ko yung phone for the business. So, the following day, dinala na namin yung phone ko kay Huawei Service Center sa main sa McKinley. Iniwan ko, tapos sabi na sila daw bahala, and i-update ako within the day. So yun, same day, ang nangyari is nag-message din ako sa chat support nila doon sa website to complain or to report yung nangyari sa phone ko. And then sabi nila, i-update daw nila ako regarding doon sa issue na yun. So, tatawag daw sila or email sila kasi kinuha naman nila yung contact information ko, pati email. Unfortunately, walang tumawag or walang nag-text or nag-email, nag-reach out. So, dumiretso na nga naman ako sa McKinley, yung service center na main ni Huawei. So, iniwan ko na yung phone doon and then after ko iwanan, naghihintay na lang ako ng message from them. Kinabukasan, wala akong update. So, tumawag na lang ulit ako and then sabi nga nila na wala pa daw yung part na kailangan. So, wala pa yung part sa finding nila na corroded yung SIM card board kaya nawala ng signal and yung front camera is may moist, so kailangan lang naman daw itong buksan at ayusin lang, yung patanggalin lang yung moist. So sabi ko, sige, okay lang, hintayin lang natin. May estimated date ba kayo kung kailan darating yung part? Kasi kailangan ko yung phone. Well, ang sagot nila sa akin is wala silang definite date kung kailan darating yung parts na kailangan for the repair. Sabi ko, wala ba kayo mabigay kahit na next week o 2 weeks from now para at least alam ko yung gagawin ko while waiting for the phone. So sabi nila wala daw talaga. So i-update na lang daw nila ako kung sakaling meron. Iniwanan ko na lang yung phone. Following day, tumawag ako. Sabi nila pwede na daw kuhanin yung unit. And okay na daw yung unit. May signal na. So pumunta na ulit ako doon. So nung pumunta ako noong August 23, 10:01 AM. Sakto kabubukas lang ng mall. Siyempre excited ako. Kailangan ko rin talaga yung phone. So pinuntahan ko siya para makuha na at ma-check yung unit. So, natuwa naman ako dahil nakita ko nag-power on na yung device, may signal na. Chinek ko na lang, napansin ko, malabo pa rin yung front camera. So, hindi naman nila ako inform na malabo pa rin pala yung front camera. Pero, iniraise ko na rin yung concern ko. Sabi ko, ma'am, malabo pa rin po yung front camera. And then sabi niya, sir, kasi po, yung sa camera, yung camera na po mismo yung may problema. And yung sa SIM card board, sir, nilinis lang po natin, okay na po siya, pero hintayin po natin yung parts for replacement. Okay. So, bakit naman ganun? Kailangan ko pang makita na yung camera sa harapan, i-check ko para lang malaman ko na malabo pa rin siya and may moist pa rin siya. So, paano yun? Papalitan ba? Kailan ba darating yung parts? Sabi nila sa akin, unfortunately, voided ang warranty dahil sa water damage sa phone. Yun yung finding nila. Siyempre, nung narinig ko yun, sobrang disappointed ako sa phone na dapat sa advertisement nila, water resistant up to 1.5 meter yung tubig, pwede. Pero biglang, dahil lang nagkaroon ng moist, mavo-void bigla yung warranty. So, sobrang nakaka-disappoint. So, sabi ko, sige, para wala na problema, let me know kapag dumating na yung parts, para at least, sige, let me know din kung magkano. Palitan na lang para maayos na. Kasi wala rin naman nangyari sa pakipag-usap sa kanila. Ini-insist nila na void yung warranty. So, ginawa ko pa rin. Nag-message ako kay Huawei chat support ulit. Sinabi ko, ni-raise ko ulit na walang nag-reach out sa akin yung first time ko na nag-message sa kanila. And pa-make sure na may mag-reach out sa akin. And the second time around, kinuwento ko yung nangyari na na-void nga yung warranty dahil sa water damage na sinabi ni service center. And babalikan daw nila ako. Kinuha ulit yung number, kinuha yung email. So, wala ulit
nag-reach out sa akin. So, hindi na ako nagko-contact kay chat support. Dumidiretso na lang ako kay service center. But, yun nga, hinihintay ko na lang yung parts ng phone ko para palitan na lang. In case na dumating, bayaran na lang, palitan na lang para maayos na yung phone at magamit ko ng maayos. After a few days, September 5, 2023 to, around 10:45 AM, gamit ko yung phone, charged naman yung phone around 80%. Nagtaka ko biglang nag-black yung screen. Yung nag-black yung screen, syempre akala ko nag-timeout lang siya. So, in-unlock ko, pero hindi na bumubukas yung phone. So, hindi na bumubukas yung phone, syempre nagpanic na ako Bakit ayaw nang bumukas yung phone? So, ang ginawa ko, tinawag ko kaagad sa kanila. So, plano ko on that same day, dalhin kaagad sa kanila para ma-check nila. So, tumawag din kami sa service center. Ulit, over the phone lang sa hotline. Ang sabi sa amin ni Huawei, na yung phone na ito, nung nirelease nila sa amin, informed daw kami na may possibility na masira ulit. Sabi na, masisira ulit? Nag-blackout yung unit, nirelease nyo yung unit. Number 1, i-release nyo yung unit. Saka bakit namin kukuhanin yung unit kung alam namin na masisira ulit? So, sinabi nila na informed daw kami. In-insist namin na hindi kami informed. Bakit namin kukuhanin yung unit kung alam namin masira ulit? Bakit nyo nirelease yung unit kung masisira naman pala ulit? So, gusto nyo yung 110,000 na unit ninyo, na premium phone ninyo, the most durable phone na nirelease nyo ngayon, sasabihin nyo sa amin na voided ang warranty, may possibility na masira. So, anong gagawin namin doon? Tapon? So, nakaka-disappoint na sasabihin nyo sa amin na wala na yung phone, dahil wala ng warranty. So, anong gustong gawin namin? Pa-check namin kung kailangan palitan yung board, babayaran namin yung almost the same amount dahil kung board ang sira. So, sobrang nakaka-disappoint lang na less than 2-month-old na phone yung ginagamit ko. Brand new from your store, pre-ordered. And, sasabihan nyo kami na nawala na yung warranty. So, ang ginawa ko, nag-post ako sa Facebook, may nag-reach out sa akin na parang isang Huawei page na called customer support hotline, hindi na service center, si customer support hotline. May concerns pa ako before noon kasi yung warranty ni Huawei ko is supposedly 2 years. Pero yung nag-reflect doon sa data nila is 1 year lang. So, kinomplain ko din yun. And nakita nga nila na fault ni store na hindi daw na-update yung device. Kasi pagka-release ng unit, dapat daw i-erase or i-forward nila kay service center para ma-update na 2 years yung warranty, which is hindi nagawa ni store. So, isa pa yun. Maliban doon, yun nga, sinabi nga na ni customer service na gagawan daw nila ng paraan. Sabi ko, sa ngayon kasi naka-blackout yung unit. So, wala akong ginagamit na unit. Actually, nag-reach out sila before. Pwede naman daw silang magpahiram ng phone. Pero hindi naman yun yung concern ko kasi ayoko maggamit ng phone and then nandun yung mga details or credentials ko na ginagamit for the business. Mobile banking apps or yung mga kausap ko na sa mga messenger or sa mga WhatsApp or sa Viber. Hindi ako comfortable na gamitin yung device nila kahit nagpapahiram sila. So, may iba akong phone na ginamit. So, after nun, kinwestiyon ko na bakit nyo ibabalik sa customer yung phone nyo, yung phone kung yun nga, posibleng masira. Tapos, sabi namin, sila na yung nagbukas, kayo lang naman nagbukas. And, for sure, wala namang pwedeng ibang sisihin kasi kayo lang nagbukas ng phone, walang damage yung phone, walang tubig ulit, whatsoever. Maliban doon, after nang nangyari, nag-file na kami kay DTI ng complaint kasi the advertisement is wrong. Totoong 1.5 meter depth ang advertisement. So, nag-file kami kay DTI ng complaint and ngayon, meron kaming email from DTI na nakaschedule kami for a Zoom meeting this coming Saturday para sa mediation nila at mag-uusap kami regarding doon. Nawala na yung tiwala ko sa mobile phone, yung Huawei Mate X3. Nawala na rin ako ng tiwala sa service center nila. Sobrang hassle. Huawei fan ako ever since P10, P20 Pro, P20, P30. Nung nagkaroon lang ng issue kay Google Play Store, saka ako nag-stop. Pero dahil nung nirelease nga nila ito and meron na silang mga app store, app gallery na sarili nila, nagamit ko naman okay. Happy naman ako sa paggamit. Ito lang nung nangyari, yung nasira, kung paano ko tinreat ni
customer service and ni service center. Na-disappoint ako sa phone kasi parang nasayang dahil sira kaagad. Update ko na lang kayo kung ano yung magiging usapan namin and magiging decision ni DTI and ano yung sasabihin sa amin ni Huawei kapag nag-meet na kami for a Zoom meeting this coming Saturday. Sa inyo naman, kung gusto nyo pa rin mag-Huawei, pero regarding the service talaga, hindi ko talaga sila ma-recommend. The unit, siguro lemon or sasabihin natin may issue lang. Pero siguro, hindi natin alam kasi limited pa lang yung number of units na released nitong Huawei Mate X3. So siguro, hindi ko sure kung sino pa yung naka-experience na same na moist and then corroded SIM card board kagaya nung sa akin. So, ayun guys, na-share ko lang naman and update ko na lang kayo guys. Salamat sa pakikinig.